Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, unang araw ng Hulyo 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Binaril niya ng kaagad itong ating pulis. Mamang pulis na napatay matapos rumisponde sa robbery hold-up incident, binigyang pugay ng PNP. Higit 34 million pesos na halaga ng smuggled na sibuyas at frozen na isda. Nasabat sa 6 na container vans mula China. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Malacanang muling bumwelta sa pahayag ni VP Sara matapos tumangging magbigay ng detalye sa kanyang overseas trips. Itaas ang sahod! 50 peso wage hike, tinawag na insulto ng mga labor group. South Korean actor Hyun Bin bibisita sa Pilipinas sa Agosto. At sa showbiz, It's Okay to Not Be Okay ni Ann Curtis at Joshua Garcia malapit nang mapanood sa A to Z. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kinilala ng pinuno ng Philippine National Police ang isang tauhan ng Quezon City Police District na napatay matapos rumisponde sa robbery hold-up incident sa Barangay Commonwealth. Ayon sa ina ni Patrolman Harwin Courtney Bagay, iniwan ng kanyang anak ang pagiging guro para sundin ang pangarap na maging pulis. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Napahagulgol na lang ang amang ito sa pagkamatay ng kanyang anak na si Patrolman Harwin Courtney Bagay. Napatay si Bagay matapos rumisponde sa isang robbery hold-up incident sa Barangay Commonwealth, Quezon City madaling araw ng June 30. Nakaharapan ng pulis ang mismong sospek na nagpanggap na bystander. Tinanong niya po itong suspect at tinuro siya sa isang direksyon at yun, pagkasabay ng pagturo niya sa ibang direksyon ay binaril niya na kaagad itong ating pulis. At dahil kahit na siya ay natamaan, nakapagpaputok din po itong ating pulis na si Patrolman Bagay. Makikita sa CCTV na kinausap pa ng patrolman ang sospek sa pag-aakalang isa itong testigo sa insidente nang bigla na lang itong magpaputok ng baril. Nung una, sa kamay niya, ang akala niya sa kamay lang yung tama. Pero nung bandang nagnamanhid yung katawan niya, meron pala siyang tama sa kanyang balikat na tumagaw sa kanyang dibdib. Naisugod pa sa Maklang Hospital ang pulis pero binawian din ang buhay. Napatay din ang sospek matapos bumawi ng putok ng baril si Bagay at ang kabady niyang pulis. Lumuwas pa mula Kalinga ang pamilya Bagay na lubos ang paghihinagpis ngayon. It's very hard to accept pero wala na rin kaming magawa. Birthday niya nung February 2, ngayong taon lang 2025. Hindi na naman siya nakabakasyon pero sabi niya, magkita-kita na lang tayo sa Baguio. Huling birthday celebration na pala ng kanyang anak ang kanilang family outing. Ayon sa ina ni Patrolman Bagay, tutol siya sa pagpasok ng anak sa pulisya. Talagang ayaw kong pumasok siya. Pero sabi niya sa akin, alam mo naman Mina, dati na nung bata pa ako, yan na ang pangarap ko, sabi niya. Wala akong magawa kundi sundin siya. Ayun, nag-resign sa DepEd. Isa ng guro si Patrolman Bagay bago pumasok sa pulisya. Ilang taon lang na nagamit yung hirap niya sa training, lahat-lahat. Tsaka tuwing gabi parang kinakabahan ako. Parang nagpaparamdam sa akin eh. Kaya sabi ko sa kanya, if possible sana, pero hindi ko masabi. Gusto ko na siyang mag-resign. Personal na tumungo si PNP Chief General Nicolas Torre III sa burol ng pulis sa QCPD headquarters upang makiramay at igawad ang parangal at tulong sa pamilya. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng pamahalaan ang mga smuggled agricultural products mula China, gaya ng sibuyas at frozen na isda.
Dahil hindi ito dumaan sa regulasyon, posibleng delikado ito sa kalusugan ng consumers kung umabot ang mga produkto sa mga palengke. Ang balitang A to Z, hatid ni Ace Cruz. Ganyang karaming kahon ng misdeclared agricultural products ang tumambad sa mga opisyal ng Bureau of Customs at ng Department of Agriculture sa Port of Manila nang buksan ang 6 na container vans mula China. Pag-aari ng 2 consignee ang mga kargamento na katumbas na higit 34 million pesos. Ilan lamang ito sa mga unang ideklara ng 2 consignee na nagpadala ng mga shipment na ito. Itong mga Chinese noodles at iba pang mga Chinese products. Pero nang buksan ng mga otoridad ang mga containers, itong tumambad sa kanila kahon-kahon na mga frozen isda. Ito yung mackerel. Bukod sa frozen isda, may smuggled din na puti at pulang sibuyas. Suspetsya ng DA, konektado ito sa iba pang nasabat nilang smuggled na sibuyas na umabot na sa ilang mga palengke. China lahat, kaya magre-risk assessment tayo sa mga galing sa China. Kung kailangan lahat, buksan lahat ng container galing China, gagawin natin yon para siguradong wala na makalusot. As of July 2025, umabot na sa 18 companies ang na-blacklist ng DA dahil sa smuggling. Meron kami pinapahold ng 59 containers na nasa Subic ngayon. So malaki-laki yun. Ayon naman sa Department of Health o DOH, lubhang delikado sakaling makaabot ang smuggled agri-products sa mga consumer. Well, we're not sure. Yun ang problema because they did not go through the regulation of food and drug. Kailangan niyo pong mag-secure ng license to operate as importer or distributor sa Food and Drug Administration. And hindi po tumitigil yun doon. Kailangan niyo rin pong kumuha ng permit para po doon sa individual na produkto niyo na ibebenta. Kumuha na ng samples ang Food and Drug Administration o FDA para isailalim sa test ang mga nakumpiskang smuggled agri-products. Ayon sa DA, posibleng i-donate ang agri-products na ito sakaling lumabas sa standard test na fit for consumption. Naharap naman sa patong-patong na kasong 2 may-ari ng shipments dahil sa paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa pagdiriwang ng ika-78 anibersaryo ng Philippine Air Force, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na suporta sa hukbong panghimpapawid. Ayon sa Pangulo, gagawin ang lahat ng paraan para maibigay ang pinakamainam na training, equipment at pasilidad sa Air Force ng bansa. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, nagdagdag ng 6 na bagong eroplano ang Air Force. Mas pinaigting ang flight simulation training at nagkumpleto ng iba't ibang infrastructure projects para matiyak ang pagkakalagay ng air assets. Pinasalamatan ni Marcos ang mga piloto at Air Force personnel na laging handang rumisponde sa mga kalamidad at misyon. We remain relentless in ensuring that support will continue because we know that when our troops are equipped and are attended to properly, they are empowered to fulfill their duties and serve the country with excellence. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Yan ang maanghang na patutsada ni Communications Undersecretary Claire Castro laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil binira ng Malacanang ang pagtanggi ni VP Sara na isa publiko ang detalye ng kanyang mga biyahe abroad. Ayon kay Castro, hindi nababawi ang kulang sa ethics sa pamamagitan ng panlalait. Ito'y matapos namang tawagin ni Duterte na estupido ang mga opisyal na nanawagang magsumiti siya ng travel report sa mga biyahe sa Malaysia at Australia kamakailan. Matatandaang binisita ni VP Sara ang kanyang ama sa ICC detention sa Netherlands ng 2 beses ngayong taon at dumalo sa OFW events sa Hong Kong, Qatar, Malaysia at Australia. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Kapag po siya man ay umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders.
Ipinatupad na ng Presidential Communications Office ang bagong dress code para sa mga journalist na nag-uulat sa Malacanang. Sa bagong guidelines, inatasan na magsuot ng konserbatibo at neutral na business attire ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps sa mga press briefing. Bawal na ang makukulay na damit, rubber shoes, slippers at flip-flops dahil naka-closed shoes din ang harap at likod ng paa. Pinapaalalahanan din ng mga mamamahayag na maging maayos ang anyo. I-silent ang mga telepono at iwasang mag-ingay sa press room. Bahagi ang bagong dress code ng naunang tangka ng PCO na magpatupad ng mas mahigpit na media accreditation rules na sa ngayon ay naantala pa dahil sa mga konsultasyon. Isinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian na gawing 3 taon na lang ang kolehiyo sa halip na 4 na taon. Sa ilalim ng panukala, ililipat na sa senior high school ang mga general education subjects para makatutok ang mga estudyante sa kanilang major sa kolehiyo. Anya standard na ang 3-year college sa mga bansa gaya ng UK, Australia at Canada. Sa ngayon, binabawasan na umano ng Commission on Higher Education ng GE o General Subjects. Sa gitna ng usaping edukasyon, bumalik din sa issue ang K-12 program na binatikos mismo ng Pangulong Marcos sa pagkabigo umano nitong makapaghatid ng mga skilled na pasok sa trabaho. Samantala, higit 800 paaralan naman ang sumailalim na sa pilot run ng revised K-10 curriculum na nagbawas ng core subjects mula 15 pababa sa 5 na lang. Naghain ng resolusyon sa Kamara sina Representatives Antonio Tino at Rene Co para tutulan ng interim release na hiling o yung pagpapauwi at pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court. Ayon sa House Resolution No. 9, dapat managot si Duterte sa harap ng ICC para sa kanyang war on drugs na itinuturing na isang crime against humanity. Binigyang diin ng resolusyon ng batayang legal ng jurisdiksyon ng ICC, kabilang ang Republic Act 9851 at ang Rome Statute na naglalagay sa definisyon na hindi nawawala ang kapangyarihan ng ICC kahit na kumalas ang isang bansa. Hindi pa tinatalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na muling bumalik ang bansa bilang kasapi ng ICC ayon sa Malacanang. Ito ay matapos lumabas ang OCTAD survey na nagpapakitang 57% ng mga Pilipino ang pabor na bumalik ang bansa sa ICC. 6 na taon mula nang umalis ito sa ilalim ng Duterte administration. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, wala pa sa agenda ng Pangulo ang issue pero anya, dinidinig ni Marcos ang sentimiento ng taong bayan. Matatandaang kumalas ang Pinas sa ICC taong 2019 bago mag-imbestiga ang korte ukol sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs. Nananatili namang mababa ang suporta sa ICC sa Mindanao na nasa 30% lamang, habang pinakamataas sa Luzon na may 67% na pagsuporta. Sa ngayon po ay hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay dinidinig naman po ng ating Pangulo. So tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging saloobin ng Pangulo. Captain Rhee is coming to Manila. The long wait is over nga dahil bibisita sa bansa si South Korean actor Hyun Bin o mas kilala bilang si Captain Rhee na bumida sa sikat na hot K-drama series na Crash Landing on You. Sa anunsyon ng Soler, nakatakdang bumisita ang K-drama star sa August 8 para sa meet and greet ng fans. At kung gustong makasama sa meet and greet, kailangan sumali sa kanilang papromo na raffle ngayong buwan. Nakilala si Hyun Bin sa romantic comedy na K-drama series na My Lovely Sam Soon. Susunod, 50 pesos na dagdag sahod, tinawag na insulto ng mga labor group. At sa palakasan, Pinay tennis sensation Alex Ayala sumabak na sa kanyang makasaysayang Wimbledon debut kontra sa defending champion. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Inaprubahan itong Lunes ng Department of Labor and Employment ang dagdag na 50 pesos sa sahod ng mga minimum wage earners sa NCR. Pero may ilang mga manggagawa at labor group na hindi masaya dahil malinaw nila na pantapal lang ito sa hindi naipasa ng pamahalaan na panukalang 200 pesos na dagdag sahod. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Salamat pero hindi sapat. Yan ang sentimiento ng ilang minimum wage earners sa National Capital Region ngayon matapos aprubahan nitong Lunes, June 30, ang dagdag na 50 pesos sa kanilang arawang sahod. Ayon sa kanila, kung 5 miyembro sila sa pamilya, kulang pa sa pambili ng bigas o di kaya na may pamasahe ang arawang dagdag na ito. Sa ngayon din kasi, hindi pa makabibili ng kanin at ulam sa halagang 50 pesos. Hindi rin sapat yung 50 pesos na dinadagdag. Kung maaari lang, kita sa 200 o kaya mahigit pa doon dahil sa tumataas ang bilihin, tapos tumataas din ang mga transportasyon. Hindi sapat kasi ulam ngayon 65, 70. Medyo kulang pa rin siya ng konti. Nasa 1.2 million minimum wage earners sa NCR ang nakatakdang makatanggap ng dagdag sahod na ito simula sa July 18. Ibig sabihin, mula sa 645 pesos, magiging 695 pesos na ang daily minimum wage rate para sa mga non-agriculture sector, habang magiging 658 pesos naman mula sa 608 pesos ang arawang sahod ng mga agriculture sector, service at retail establishments na merong 15 o mas mababa pang empleyado. Pero ayon sa labor group na kilusang Mayo 1, insulto ito sa mga manggagawang Pilipino. First, insult, pagpamaliit, kaya ang impact niyan sa manggagawa, galit, nakakainis. Last year pa ay patuloy na nagpapakita ng productivity ang mga manggagawa, lumaki hanggang milyon-bilyon piso ang kita ng mga negosyante, tumataas ang GDP, pinagyayabang yan ni BBM. Hindi yet yung sahod ay napakalayo doon sa pangangailangan para mabuhay yung kanilang pamilya. Aniya malinaw na damage control lang ito sa kabiguan ng 19th Congress at ng Pangulo na isabatas na ang 200 pisong panukalang dagdag sahod. Ito ay pantapal lang doon sa kanyang malaking kawalangian pag-arang bilang pagbuhos sa galit ng mga manggagawa. Nagpasa yung Regional Wage Board ng NCR ng 50 pesos. Kaya panawagan nila sa 20th Congress. Kung gusto ninyong unahin ang interes ng mga manggagawa, pabilisin nyo ang passage ng legislative wage increase na 1,200 pesos per day. Pangalawa, kailangan yung ibaba ang presto ng mga pangunahing bilihin. Sa nalalapit na ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28, magsasagawa ng kilos protesta ang mga labor group para patuloy na kalampagin ng gobyerno na buwagin na ang Regional Wage Board. Gayunpaman, umaasa ang mga manggagawang Pinoy na makatatanggap na sila ng sahod na hindi lang sasapat sa kanilang gastusin, kundi tatapat sa pagod at pagsisikap na kanilang ginugugol araw-araw. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na pagbobotohan sa Senate Impeachment Court ang bid ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa senador, inaasahang muling i-invoke ng depensa ang konstitusyonalidad ng mga article of impeachment na maaaring humantong sa botohan ng senator judges. Isa si Gatchalian sa 5 senador sa 19 Congress na bumoto para ibalik ang impeachment articles sa Kamara. Matatandaang umalma noong Lunes si Senator Rizon Tiveros na hindi dapat tanggapin ang mosyon ni VP Sara para ibasura o idiretsyo sa paghatol ang kaso. Ayon naman sa analyst na si Christian Monsod na isa sa mga nagsulat ng 1987 Constitution. Walang kapangyarihan na ang mataas na kapulungan na ibasura ang impeachment dahil ang tanging gampanin nito ay litisin at sa kahatulan ang nasasakdal.
Ipinwesto na ng DSWD ang mga ready-to-eat food packs sa 25 mahalagang pantalan sa buong bansa para sa mga pasaherong mas-stranded sa panahon ng kalamidad. Ayon sa ahensya, hindi na kakailanganing lutuin ng mainit na tubig ang mga pagkain. Dinisenyo ang mga pagkain kasama ang DOST FNRI kung saan bubuksan na lang ito at pwede nang kainin agad. Tiniyak rin na masarap at masustansya ang mga ito. Kasama sa mga food packs ang champorado, arroz caldo, tuna paella, chicken pastil, chicken giniling, protein biscuits at special food para sa mga bata at mga ina na nagpapasuso. Dagdag ng DSWD, pwede rin gamitin ang mga food packs sa iba pang emergency response sa loob at labas ng mga port. Pinatawan ng parusa ng China si dating Senator Francis Tolentino dahil sa anilay labis na pag-uugali ng dating senador sa mga isyong kaugnay ang China. Idineklara ng Chinese Foreign Ministry na bawal na ang pagpasok ni Tolentino sa mainland China, Hong Kong at Macau. Sa pahayag ng Beijing, kabilang siya sa ilang politiko na gumagawa umano ng mapanirang mga pahayag at hakbang kontra sa relasyon ng dalawang bansa. Kilala si Tolentino na kritiko ng mga gawin ng China sa West Philippine Sea, kabilang na ang panggugulo sa mga mangingisdang Pilipino at umano'y pag-iespiya sa Pilipinas. Si Tolentino rin ang may akda ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act na layong palakasin ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero para kay Tolentino, isang karangalan ang parusang ito. Iginiit ni COMELEC Chairman George Garcia na kailangan gumawa ng batas ang Kongreso para hindi na maulit ang kaso ni Alice Go. Anya, wake-up call ang pagkakabisto na isa pa lang Chinese national ang nahalal na alkalde ng Bamban, Tarlac. Paliwanag ni Garcia, ministerial lang ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng COC o kandidatura ni Go noon, maliban na lang kung may naghain ng disqualification case. Sa kaso ni Go, walang nagkwestiyon sa kanyang pagkakapilipino hanggang sa naupo na ito sa pwesto. Giit pa ni Garcia, dapat ay may batas na magpapayag sa COMELEC na humingi ng mga dokumento katulad ng birth certificate at maghain ng kaso laban sa mga pekeng kandidato kahit walang nagrereklamo. Sa ating palagay, there should be a law that will allow the COMELEC to require additional documents for purposes of the filing of the certificate of candidacy. What do I mean by that? Dapat hindi lang po COC. Dapat we should be able to require even the attachment of a birth certificate. That will be to drive away those who are impostors, those who will be misrepresenting. Medyo matatakot na sila. Hinihintay ng PNP Internal Affairs Service ang formal na affidavit ni alias Toto bago imbestigahan ang iba pang pulis na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero na nawala mulang 2021 hanggang 2022. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, nagbigay ng mga bagong pangalan si Totoy pero walang formal na dokumento kaya hindi pa makausad ang administratibong investigasyon. Nauna nang na-dismiss sa serbisyo ang 7 pulis noong 2023. Pero 3 lang sa 34 na biktima ang kinaugnayan nila. Umamin naman si Totoy na aabot sa 20 pulis ang sangkot sa pagkidnap ng mga sabungero na pinaniniwala ang konektado sa isyu ng dayaan sa mga laro. So minsan makuha po namin yung kopya, tatakbo naman po at gugulong naman po yung administrative aspect nitong salaysay ni Totoy. Umarangkada na ang makasaysayang Wimbledon main draw debut ng Pinay tennis star na si Alex Ayala ngayong July 1. Talaga namang inabangan ng marami ang naging laro ngayong araw sa pagitan ng 20-year-old rank 56 na si Ayala kontra sa 29-year-old na defending champion na si Barbora Krejcikova ng Czech Republic. Bagamat llamado sa karanasan ng kalaban, nakuha agad ni Ayala ang first game at first set sa score na 6-3.
Nakuha naman at naitabla ang laro matapos makuha ng kalaban ang ikalawang set sa score na 6-2. Kapwa lumaban hanggang dulo sa deciding set ang dalawa. Ang Wimbledon ang pinakamatandang tennis championship sa mundo at si Ayala nga ang unang Filipino sa Open era na nakapaglaro sa singles main draw ng Wimbledon Championships. Kaya sa pagtungtong pa lang niya sa tinaguriang Center Court sa London ay gumawa na siya ng kasaysayan at umukit ng malaking tagumpay. Congratulations at mabuhay ka, Alex! Susunod sa showbiz, it's okay to not be okay ni na Ann Curtis at Joshua Garcia malapit na ang mapanood dito sa A to Z. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. From Korea to Philippines, malapit nang ipalabas ang It's Okay to Not Be Okay, ang Pinoy adaptation ng hit Korean drama na kinakiligan at kinahumalingan ng mga manonood. Ang nakaka-excite na balita, ating alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Marami sa atin, hirap magpakatotoo. And these stories serve as a reminder of our reality. True love is an illusion. The healing journey begins this July. Dahil malapit na malapit nyo nang mapanood ang much-awaited series, ang Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Pinagbibidahan ni na the one and only Josa, Ann Curtis bilang Mia Hernandez, Joshua Garcia bilang Patrick, at Carlo Aquino bilang Matthew o Matmat, ang kapatid ni Patrick. Full force ang iba pang cast ng dumalo sa media conference nitong Lunes, June 30, gaya ni na Agot Isidro, Rio Locsin, Cyril Manabat, Enchong D at Direk Bobot Mortiz. Sa naturang MediaCon, sinabi ni Ana na natagalan rin siya sa pagpayag ng project dahil sa halos isang dekada na nga nang huli siyang umarte sa telebisyon. At ito rin ang comeback TV project ni Ann na huling napanood sa teleseryeng Kailangan Ko'y Ikaw. At ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na makakasama niya sa isang proyekto sina Joshua at Carlo. As much as I was so excited to do it because I was so nervous, ang tagal ko nang hindi umarte. So there was a lot of jitters, lalo na sa first day. But I was supported by, of course, amazing actors, guided by our team captain, Direk May. So, I had my own journey of anxiety, I must say, kasi grabe yung kaba ko. Even today, sa pagbati pa lang, kitang-kitang kinakabahan na ako. But you know what? I learned from this story that it really is okay to not be okay. Rinig sa boses ko, nanginginig ako! Relate naman para kay Joshua Garcia ang ginagampan ng karakter bilang si Patrick na nahahawig raw ang experience niya sa totoong buhay. Personally, nakarelate ako sa kanya kasi parehas kaming mapagmahal na kapatid. Parehas kaming nangulila sa nanay. Doon pa lang, ang laki na nung relate ko din naintindihan ko sa character ko eh. Habang very grateful naman si Carlo Aquino na mapabilang sa cast. Ayon pa kay Kaloy, siguradong magugustuhan ng mga manonood ang timpla ng Philippine adaptation ng Korean hit series na It's Okay to Not Be Okay. Itong buong team na to, perfect blend, perfect timpla. Lahat ng yung tamang alat, tamang tamis, tamang ginawa namin yun para makagawa ng ganito kaganda. At sana nag-translate yun on screen. Kaya sana po mapanood nyo kami sa July. Ang It's Okay to Not Be Okay. Thank you. Iikot ang kwento sa isang children's book author na may antisocial personality disorder dahil sa kanyang madilim na nakaraan. Mahilom kaya ang sugat sa kanyang puso? Mapapanood na ang It's Okay to Not Be Okay sa July 21 dito sa A to Z. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Mga ka-A to Z, may kilala ba kayong ganito? Mga taong
Napakahirap gisingin tuwing umaga. Aba, may suggestion kaming mainam na alarm clock. Kapag hindi pa nagising, ewan ko na lang. Panoorin ang nakaka-GV na video. Biritera ay yung manok. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa professional basketball player na si Nazir Muhammad. Ang sabi niya, nararapat bayaran ang mga nagtatrabaho bago pa matuyo ang kanilang pawis. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.